nakapagpatayo ng bahay, nakabili ng sasakyan at nakapagtapos ng mga anak na naging accountant, chef, engineer at pharmacist. Lahat ng yan dahil sa tsinelas? Yan ang kwento ng mag-asawang senior citizens mula sa Antipolo Rizal na sina Retchie at Oni Barreto. Mahigit 3 dekada na silang gumagawa ng tsinelas. Kwento ni Tatay Oni, dati silang nagtatrabaho ni Nanay Retchie sa isang pabrika. Nang mag-aanak na sila, napagdesisyonan niyang magsimula ng sariling negosyo. Nakita ko po, ma'am, yung paggawa sa Marikina. Naisip ko, kaya ko palang gawin to. Tuwing Sabado-Linggo, magawa po ako ng tsinelas. Tumagal po yun ng 10 years. Tapos talaga yung aking kinikita sa aking kinapasukan. Kaya para makapag-full time, umalis na ako sa trabaho. Swerte naman, siyempre, nagkaroon ako ng kaunting puhunan. Para matulungan ng asawa, nag-resign na rin si Nanay Retchie. Unti-unting lumago ang kanilang negosyo dahil sa kalidad ng kanilang gawa. Bukod kasi sa handmade, galing pa sa Marikina ang kanilang materyales. Pag-isip po namin, magkakapila, magtisimula na. Tapos pag inaantong na, hindi, tulog na. Nandito lang naman po sa bayo aking gawa. Nagbunga ang sipag at tiyaga ng mag-asawa. Naging supplier sila ng iba't ibang customers at umabot pa nga sa 6 digits ang kita nila kada buwan. Pag-aral na naman po yung aking mga anak na 4. Kaya po ay tapos na sila lahat at kanya-kanya rin po sila mga trabaho. Kapag patayin po kami itong bahay na ito dahil po sa tsinelas, nakabili rin po ako dati ng sasakyan pag deliver ko sa aking mga customer. Dati kasi nag-commute na ako para ma-deliver. Kahit second hand na sasakyan, nakabili kami. Sa kabila ng pag-asenso, dumating ang panahong humina na ang kanilang negosyo. Dulot na rin ito na magsimulang bumenta ang fast fashion. Kahit paunti-unti na lang ang bumibili, itinuloy pa rin nila ang paggawa ng tsinelas. Ako'y masaya pag ginagawa ko yung tsinelas. Kahit po hindi ako kumikita ng malaki, yung tama lang sa pampamilya ko, masaya na po ako noon. Kaya hindi ako umindot. Hanggang sa isang araw, may dumating na oportunidad at nakatanggap sila ng maramihang order mula sa isang sikat na mall. Pero ang inaasahang benta, naging bula pa. Nung ginagawa ko na, yung kinansel ko, siyempre nakamarami na ako noon. Wala pa akong pagdadala noon. Ang usapan po namin sa mga 1,500 po pesos. Kaya kapag pupudyos na ako ng 50% na dadalahin na, diba? Problemado kung saan ko ibibenta. Dahil sa pagkadismaya, ipinahagi ng kanilang apo ang nangyari sa social media. Agad itong nag-viral at naging daan upang unti-unti nilang maibenta ang mga nagawang tsinelas. Sana ang mga customer, pagka ganong order, sana nindigan naman nila na in-order kunin. Sana malaking bagay na kawala sa amin, stock. Hindi naman ganun kabilis si benta. Buti nga po ngayon, medyo natulungan ako ng mga anak ko, mga panugang ko. Kaya medyo maganda ang benta ngayon dahil sa kanila. Ngayon, katuwang na rin nila ang ilang kamag-anak sa pagpapatakbo ng kabuhayan. Lubos naman ang pasasalamat ng mag-asawa sa netizens na tumatangkilik sa kanilang mga produkto. Maraming salamat po sa inyo. Sana po patuloy nyo kami suporta.